pamatay ang dahilan kung bakit sila humantong sa ganitong sitwasyon ngayon. Ay dahil lamang sa sobrang pagmamahal ng babae sa lalaki 7 taon na ang nakalipas, sila'y labis na nagmamahalan. Noon, nangako pa ang lalaki na gagawin ng babae na pinakamasayang nobya sa buong mundo. Sumumpa na sila'y magsasama hanggang sa pagtanda ngunit hindi inaasahan, biglang na lamang may sakit sa puso ang lalaki. Ang babae, ulila mula pagkabata, dati walang gaanong pagnanais na mabuhay sa mundong ito ang pagdating ng lalaki. Ang nagbigay sa kanya ng kahit kaunting pag-asa sa buhay hindi matanggap ng babae na sa hinaharap ay wala na ang lalaki sa buhay niya. Upang mabuhay ang lalaki, kusa siyang pumirma sa papeles ng donasyon ng puso, at binalak na dalhin ang lihim na ito. Natuluyang mawala sa mundo ng lalaki lumipas ang 7 taon. Ang artipisyal na puso ng babae ay hirap nang tumagal kung hindi paggagamit ng espesyal na gamot. Anumang oras ay manganganib ang kanyang buhay para kumita ng pera, ang babae nagtrabaho araw-gabi. Ngunit isang araw ay nagkasalubong sila ng lalaki nakikita ang lalaki ngayon na maayos ang pananamit at matagumpay sa karera. Ang babae labis na naganhawahan subalit ang lalaki na may hindi kailanman naging masaya patuloy niyang pinanghahawakan. Ang dahilan ng pag-iwan sa kanya ng babae noon hindi pa rin mapaniwalaan ng lalaki. Nainiwan siya ng babae noon dahil sa kanyang kahirapan kaya naman ginawa niya ang lahat para mahanap ang babae. Nang makitang hindi pa rin siya tinitigilan ng lalaki, tinawag niya ito, pwede bang makahiram ng pera? Ang marinig na pera agad ang bukang bibig ng babae, labis siyang kinasuklaman ng lalaki upang hiyain ang babae. Direkta niyang isinaboy ang pera sa hangin at umalis ng silid nang hindi lumilingon. Upang mapanatili ang babae sa kanyang tabi, sinadya ng lalaki na ay blacklist ang babae sa lahat ng dako. Naghihintay na ang babae ang lumapit at magmakaawa sa kanya hindi nagtagal, naunawaan ng babae na kagagawan ito ng lalaki. Ayon sa plano ng lalaki, pumunta siya sa kumpanya nito. Nang makita ng lahat ang itsura ng babae, nagbulong-bulungan sila na tuklasan nilang siya ang babae na laging nakalagay sa lamesa ng lalaki. Sa picture frame at nang malaman ng babaeng kontrabida na nagbalik na ang babaeng pinananabikan ng lalaki. Galit na pinuntahan ng babae, nais na turuan ito ng leksyon. Ngunit napatahimik siya ng ilang matapang na salita mula sa babae. Totoo ngang medyo kamukha kita noong kabataan ko. Pero hindi ako kasing saplado mo. Ay ikaw, naglalakas loob kang pagsabihan ako. Pinaalalahanan lang kita. Hindi gusto ni Lunanfeng ng babaeng walang utak agad-agad, sinampal ng babaeng kontrabida ang babae. Nagkataon namang naabutan sila ng lalaki. Hindi pa alam ng babaeng kontrabida ang problemang kakaharapin niya. Sinadyang lumapit sa lalaki at nagpaawa kung gayon, hintayin mong dalhin ka ni Direktor Zing sa ibang lugar para magpagaling. Nanfeng, hindi ako aalis. Hindi ko sinasadya. Kasalanan lahat ng babaeng to HMP. Huwag kang masyadong mapusok. Ayoko sa babaeng walang utak. Lingid sa kaalaman nila, sino man ay hindi man lang kapantay ng kakarampot na halaga ng babae sa puso ng lalaki. Matapos paalisin ng babaeng kontrabida, muling pinuntirya ng lalaki ang babae. Alam niyang siya ang may kagagawa ng pagka-blacklist ng babae, pero nagmamaang-maangan pa siyang tinanong ito kung ano ang kailangan nito sa kanya. Ginoong Lo, nagbigay ng tagubilin ang doktor. Kaya lahat ng kumpanya sa buong syudad ng Haicheng ay hindi nangangahas na i-hire ako. Wala akong mapagkakitaan ng pera. Kaya natural lang na ikaw ang hanapin ko nang marinig na naman ng lalaki na pera ang binanggit ng babae, sinabi niya na kung ngayong gabi ay dumating ang babae sa tamang oras sa kasal nila ng babaeng kontrabida, pag-iisipan ng lalaki na bigyan pa siya ng 500,000. Ayaw na sana niyang magkaroon pa ng anumang ugnayan sa lalaki, paalis na sana siya nang tawagin siya ng tauhan ng lalaki. Sinabing mayroon siyang jade pendant na nasa lalaki. Biglang naalala ng babae na iyon ang kaisa-isang alaala na iniwan sa kanya ng kanyang ina. Kaya't dali-dali siyang pumunta sa lugar ng kasal nang makita ng mga tao na dumating ang babae, hindi nila maiwasang magbulungan. Iniisip nilang dumating ang babae para manggulo, pwede mo na bang ibalik sa akin ang jade pendant ng nanay ko, ate? Ito ba ang tinutukoy mo? Sabi ni Kuya Nanfeng, ito raw ang tanda ng pagmamahalan na ibinigay mo sa kanya. Pero ngayon, ibinigay na niya ito sa akin. Nang makitang hawak ng babaeng kontrabida ang jade pendant, hindi makapaniwala ang babae dati, para tulungan siyang mabawi ang jade pendant. Hindi nagdalawang isip ang lalaki na makipag-away. Alam na alam niya kung gaano kahalaga sa kanya ang jade pendant na ito, tapos ngayon ay basta nalang ibinigay sa babaeng kontrabida para paglaruan. Mukhang totoong-totoo na ang galit sa kanya ng lalaki subalit, ang babaeng kontrabida, na tila walang pinagkatandaan.
ay lalo pang ininsulto ang ina ng babae, agad siyang sinampal ng babae. Hinding-hindi niya papayagan na insultuhan ni Newman ang kanyang ina nang makitang sinaktan ng babae ang babaeng kontrabida. Agad namang kinampihan ng lalaki ang babaeng kontrabida. Pinilit niya ang babae na agad mag-alay ng alak at humingi ng tawad sa babaeng kontrabida, kung hindi, habang buhay na niyang hindi mababawi ang jade pendant. Samantala, ang babae, alam na alam niyang hindi kaya ng kanyang artipisyal na puso ang epekto ng alak. Ngunit para mabawi ang kaisa-isang alaala na iniwan ng kanyang ina, hindi pa rin siya nagatubiling kunin ang matapang na alak sa tabi at ininom ito, isang bote ang naubos. Hindi pa kontento ang lalaki, patuloy niyang pinainom ang babae dahil sa pagsisikap ni ate. Ibabalik ko na sa iyo itong jade pendant. Sa sandaling mabasag ang jade pendant, ang kaisa-isang sandigan sa puso ng babae ay tuluyan na ring gumuho. Noon lang napagtanto ng lalaki na sobra na ang kanyang ginawa, akmang lalapit na sana siya para pagaanin ang loob ng babae. Ngunit bigla siyang pinukpok sa ulo ng babaeng puno ng emosyon. Lu Nanfeng, hayop ka. Ganito ka ba gumanti sa akin? Sinabi ko na sa iyong mamamatay na ako. Inaapi mo pa rin ako ng ganito. Pagsisisi ka. Anong pagsisisihan ko? Noong bigla ka nalang umalis nang walang palem. Dapat naisip mo nang darating ang araw na ito. Sabi mo mamamatay ka na, ha? Sa 7 taon mong pagkawala. Ako ang parang mamamatay. Araw-araw kong iniisip, kung bakit mo nga ba talaga ako iniwan. Araw-araw kong iniisip, na kung sakaling mahanap kita, paano ako gagantay sa iyo? Ganoon pala kalaki ang galit mo sa akin. Xu Jiying, tigilan mo na ang pagpapanggap. Kahit pamamatay ka talaga, wala akong pakialam sa iyo. Zhu Ziyi.